Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules sa 30 ng Abril 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. VP Sara Duterte pinaharap na sa Department of Justice dahil sa pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. VP Sara, ipapaaresto na rin ba ng ICC? Pamamaslang sa nominee ng Ang Bumbero Party List, politically motivated umano ayon sa kanyang kampo. So sa ngayon, wala nang mag-check pagpapasok ng NAIA at ibang airport ng mga passport at ng mga ticket. Kasunod ng umano'y punit passport issue, mga pasaporte bawal ng hawakan ng airport security at personnel. 12 araw bago ang halalan, COMELEC inulan ng mga naghain ng disqualification cases. Sa showbiz, 2 aktor na gumanap bilang Quezon nagtagpo. At Dolly De Leon, tampok sa American thriller series na 9 Perfect Strangers. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Simula ngayong Mayo, asahan na ang pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng Department of Justice, kasabay ng paggulong ng kasong inciting to sedition na inihain sa kanya ng National Bureau of Investigation. Samantala, ayaw namang magkomento ng Malacanang hinggil sa pahayag ng bise na nasa listahan umano siya ng mga sunod na ipaaresto ng International Criminal Court. Narito ang ating balitang A to Z. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nakatanggap na siya ng summons o patawag mula sa Office of the Prosecutor kaugnay sa kasong grave threats at inciting to sedition na isinampa sa kanya ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, bahagi ang sapina ng preliminary investigation na nakaschedule na sa May 9 at May 16. Nagugat ang issue sa mga pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez noong November 2024. Ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Lumabas ang revelasyon ni VP Sara isang araw lang matapos niyang sabihin na nasa listahan umano siya ng ipapaaresto ng International Criminal Court o ICC. Yes sir, oo. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Layo pa ang ako ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay katong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Napo dito ang pangalan ni Bongo. Tumanggi namang magkomento ang Malacanang sa pahayag ni Duterte. Kung saan po nakuha ng Vice Presidente ang kanilang impormasyon, mas mabuti po sana kung sa kanila kukunin. Dahil sa panahon po ngayon, wala po kami masasabi patungkol po dyan. Muling iginiit ng palasyo, hindi nakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa ICC. Ang inyong katanungan ay very hypothetical. So wala po kaming masasabi patungkol po dyan. At we are not dealing directly with the ICC. Kung meron pong katanungan patungkol po dyan, mas maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. March 11, inaresto ng ICC ang ama ni VP Sara na si former President Rodrigo Roa Duterte dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng mga namatay sa drug war. Pinaiimbestigahan naman ni Senator Amy Marcos sa Ombudsman ang 5 government officials dahil sa umano'y violation sa naturang ICC arrest na anya ay bahagi ng away politika at planong pagpapabagsak sa mga Duterte. Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang anilay pekeng balita na isang memorandum order na binaba umano ng Pangulo na naglalayong paakyatin ng trust rating ng administrasyon, kabilang na ang rekomendasyong sibakin sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez.
Ang naturang memorandum ay pinirmahan umano ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nagbabala naman si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa publiko na mag-ingat sa ganitong mga maling impormasyon. It's fake. So wag niyo na pagkaabalahanan yan. It's fake. So wag po tayong basta maniniwala sa mga fake documents, sa mga dokumentong nagkakalat-kalat. Tandaan natin, uso ngayon ang fake news. Patay ang isang nominee ng Ang Bumbero Party List na dating barangay captain sa Maynila matapos baririn ng riding in tandem. Naniniwala naman ang grupo na politically motivated ang pamamaslang. Alamin kung bakit sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Hindi nakaligtas ang party list nominee at dating barangay captain na si Linensky Bacod nang paulanan ng bala ng hindi pa nakikilalang suspect hapon ng April 28 sa Maynila. Makikita sa video na nakatayo sa parking area si Bacod, may humintong sasakyan sa kanyang harapan at pag-abante nito, saka may lumapit sa kanyang lalaki at malapitang pinagbabaril ang dating kapitan ng barangay. Sa pahayag ng Ang Bumbero Party List, posibleng politika ang nasa likod ng krimen dahil may kaparehong pangalan ang grupo. Wala pang resolusyon ng COMELEC kung alin ang lehitimong Ang Bumbero Party List. Si Chairman Lenin ang nagsampa ng falsification at usurpation doon sa kabilang panig sa Quezon City at sa Manila City Hall. Pag ang complainant mawala, ano mangyayari sa kaso? Archive. Kadalasan ho, ganun na nangyayari. Ayon sa grupo, may mga natanggap ng banta si Bacod at isa pa nilang miyembro. Itong mga nakaraang buwan, nakadangkap kami ng death threat dalawa ni Chairman Lenin. Kaya nga hindi namin nakakala na hahantong talaga sa ganito. Kasi yung death threat na yun, pinagsawalang bahala lang namin eh. Mariing kinukundina ng grupo ang karahasan at nananawagan sa kahit sinong makapagbibigay ng impormasyon ukol sa krimen. Kahit 1 milyon ibibigay ko, may tukoy lang kung sino. Impormasyon lang, sir. Impormasyon lang. Magbabayad do kami. Ako mismo magbabayad. Impormasyon lang. Kahit wag sa amin, sa otoridad nyo na ibigay. Bumuo na ng Special Investigation Task Group o SITG ang Manila Police District para sa malalimang investigasyon sa insidente. Tuloy-tuloy naman sir yung follow-up ng mga tao natin para mabacktrack natin kung saan nagmula sir yung dalawang riding tandem. Tuloy-tuloy naman tayo. We already coordinated with the Cavite PPO sir kasi papunta sa south sir yung takbo sir nung nakamotor kahapon. Inaalam pa kung politika o personal ang motibo sa krimen. Sugatan naman ng isang pulis na nagkataong nasa lugar nang mangyari ang pamamaril. Nakapag-react siya. Unfortunately nga, tinamaan siya. Pero nakita naman natin dun sa video, nakaputok siya ng 3 beses. Ayon sa MPD, posibleng may tama ang gunman dahil sa pakikipagpalitan ng putok ng pulis. Nasa PNP General Hospital naman ang pulis para maoperahan dahil sa tama ng bala sa paa. Samantala, ayaw munang magpaunlak ng panayam sa ngayon ng pamilya ng napaslang na party list nominee para na rin sa kanilang seguridad. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Patay ang veteranong journalist at dating mayor ng Kalibo, Aklan na si Juan Johnny Dayang matapos ang pagbabarilin sa loob mismo ng kanyang bahay sa barangay Andagaw, Kalibo, Aklan, Martes ng gabi. Ayon sa ulat ng Presidential Task Force on Media Security o PT-FOMS, binaril si Dayang bandang alas 8 ng gabi nang hindi pa nakikilalang salarin. Agad siyang dinala sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Si Dayang ay President Emeritus ng Publishers Association of the Philippines. Agad namang kinundina ng pamahalaan at ng grupo ng mga mamamahayag ang pagpatay sa kanya. Inimbestigahan na ng pulisyang motibo at salarin sa nangyaring krimen.
Nakiisang mahigit 200 pulis sa pagsasanay sa Civil Disturbance Management Operations maging medical response para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, ang pagsasanay ay bilang pakikiisa ng PNP sa pangangalaga ng kapakanan ng publiko. Hinimok din niya ang mga trainees na isabuhay ang disiplina, pagiging patas at paggalang sa karapatang pantao sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Samantala, ipinagtibay naman ng PNP ang pakikipag-ugnayan sa Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines at iba pang katuwang na ahensya para mapanatili ang katapatan at kaayusan ng halalan 2025. Nagbaba ng direktiba si Transport Secretary Vince Dizon na bawal ng hawakan mismo ng mga airport security at personnel ang mga pasaporte at tickets ng mga pasahero sa pagpasok ng paliparan. Kasunod nga yan ng insidente na may ilang pasahero umanong hindi nakabiyahe dahil may punit sa kanilang passport. Samantala, may benepisyo namang 4 na araw na libreng sakay ang mga pasahero sa iba't ibang rail lines ngayong Labor Day. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. So sa ngayon, wala nang magche-check pagpapasok ng NAIA at ibang airport ng mga passport at ng mga ticket. Yan ang sitwasyon ngayon sa iba't ibang paliparan sa bansa matapos ipag-utos ni Transportation Secretary Vince Dizon sa mga airport security at personnel na bawal ng hawakan ang passport ng mga biyahero na papuntang ibang bansa. Kasunod ito ng social media post ng isang pamilyang hindi natuloy ang bakasyon papuntang Bali, Indonesia noong April 15 dahil may punit sa passport ng senior citizen na ama. Hindi pa nagpapaunlak ng interview ang pasahero sa news team pero sinabi ni Secretary Dizon na mas mainam na hindi sila pinatuloy makaalis ng local airline dahil haharangin din sila ng immigration pagdating ng Indonesia. Na nagsabi talaga ang Bali, ang Denpasar Airport na hindi siya papapasukin at kailangan siyang i-deport. I'm going to personally send a apology letter to the passenger but to explain also na kung siya'y pinasakay at hindi siya pinagbawalan sumakay, mas malaking perwisyo ang mangyayari dahil kailangan siyang i-deport. Gayunman, tiniyak ni Dizon na walang punit passport modus sa mga paliparan pero tiniyak na sisilipin nila ang mga CCTV footage ng mangyari ang insidente. Samantala, umarangkada ng 4-day libreng sakay sa iba't ibang rail lines kabilang ang MRT3, LRT Lines 1 at 2 simula Miyerkules na umaga April 30 hanggang May 3. Ayon sa Transportation Department, pagkilala ito ng pamahalaan sa sakripisyo at ambag ng mga magagawang Pilipino ngayong Labor Day. 800,000 kada araw ang inaasahang makikinabang ng libreng sakay sa magkakaibang linya ng tren kahit aabutin hanggang 3.5 milyong pasahero ang makikinabang dito. Kabilang ang teacher na si Micaela na halos 100 pesos na ang natipid sa ilang biyahe ngayong araw na naglakad ng mga papeles. Siyempre, hindi ko na kailangan pang mabawasan yung laman ng fare ko sa beep card ko. Higit 80 million pesos ang papasanin ng ahensya kabilang ang bayad sa LRT1 na pinatatakbo ngayon ng private contractor. Kasabay nito, pinaplansya na rin ng ahensya ang ilang pagbabago gaya ng planong pagtatanggal ng x-ray machine sa train stations para makabawas sa sikip lalo na tuwing rush hour. Magtatanggal tayo ng x-ray pero magdadagdag tayo ng dagdag na security. Yung K9 sniffing dogs na in-inspect ko yung Coast Guard natin, meron ng weekend, in-inspect ko yung facility. Meron tayong more than 600 dogs doon na ready na for deployment. At magdadagdag tayo ng mga high-tech na CCTV cameras. No? Target na isagawa ang pilot implementation sa MRT3 Top Station, Cubao o Trinoma stations na dagsa ang mga commuter. Muling tiniyak ni Dizon na patuloy ang ahensya sa pagbalangkas ng mga polisiya at programa para mapaluwag ang travel experience ng publiko. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Binira ng palasyo ang mga kritiko na kumekwestiyon sa timing ng pagbibigay ng libreng sakay sa MRT3, LRT1 at 2 ngayong araw hanggang May 3 bilang bahagi ng Labor Day celebrations. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, huwag itong bigyan ng mali siya at bahid ng politika. Sa halip ay maging masaya na anya na may mapapakinabangan ang mga commuter. Tansya ng Transportation Department
na 800,000 kada araw ang inaasahang makikinabang sa libreng sakay. Kung susumahin ay aabot ng higit 3.5 million na pasahero sa 4 na araw na proyektong ito. Ang May 1 po kasi International Labor Day po ito. Hindi naman po natin pwedeng ibigay ito sa mga manggagawa sa December. Hayaan po natin makinabang yung taong bayan sa mga maaaring itulong ng gobyerno sa kanila. Pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang private water firm na Prime Water na pag-aari ng pamilya Villar dahil sa sunod-sunod na umano'y reklamo ng mahinang serbisyo sa buong bansa. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inatasan na ng Pangulo ang Local Water Utilities Administration na silipin ang mga kontrata at serbisyong ibinibigay ng Prime Water sa mga lokal na water district. Sa Bulacan pa lang, matindi na ang sigaw ng mga residenteng matagal nang nahihirapan sa supply ng malinis na tubig. Mayroon na ring mga investigasyon na inilunsad sa iba pang probinsya at lungsod. Nasa ilalim ng Prime Water ang mahigit 100 joint ventures sa buong Pilipinas, kabilang na ang 12 bayan sa Ilocos Norte na home province ni Marcos. Samantala, nananatili pa rin sa Marcos Alliance Senatorial Slate si Las Piñas Representative Camille Villar. Sa kabila ng mga batikos sa Prime Water, maging sa political ads nito kasama si Vice President Sara Duterte. Ready na ba kayong mahulog sa kasaysayan at sa misteryo ng pag-ibig? Inalabas na po kasi mga ka-A to Z ang trailer ng bagong pinag-uusapang K-drama na inaabangan sa streaming platform na Netflix. Yan ang Dear Hong Rang, ang pinakabagong period K-drama na pagbibidahan ng South Korean heartthrob na si Lee Jae-wook, katambalang aktres na si Cho Bo-ah. Iikot ang kwento kay Hong Rang, anak ng isang makapangyarihang negosyante nung panahon ng Joseon na bigla na lang naglahong parang bula. Dito na matutuklasan ang misteryo, tensyon at romansa na tsak makapagpapakabog sa dibdib ng K-drama fans. Mapapanood po yan simula sa susunod na buwan. Abangan, 12 araw bago ang halalan, COMELEC inulan ng mga naghain ng DQ cases. At Pilipinas, US at Australia nakiisa sa ika-9 na multilateral maritime cooperative activities sa West Philippine Sea. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Wala nang 2 linggo bago ang halalan 2025, patuloy ang mga nagpupunta sa Commission on Elections para maghain ng disqualification cases laban sa mga kandidatong hinihinalang namimili ng boto. Inaasahan naman ng komisyon na mas darami pa ito at nakahanda raw sila habang papalapit ang eleksyon. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. 12 araw bago ang 2025 midterm elections, walang kalma ang Commission on Elections, partikular na ang Committee on Kontrabigay. Inulan kasi ang komisyon ngayong Miyerkules ng sunod-sunod na mga naghain ng disqualification cases. Kabilang dito ang DQ case na inihain ng tumatakbong vice-gobernador ng Masbate City na si Attorney Rupert Gadja laban sa katunggali nitong Pamilya Ko. Nag-ugat ang petisyon dahil sa umano'y abuse of state resources ng mga Ko nang gamitin aniya nila ang emergency alert system para sa pangangampanya. Nag-file kami dahil unang-una, very clear naman that there is violation of the provisions of the Omnibus Election Law. They took advantage of the use of the state resources for their campaign. May petition to disqualify din na inihain ng 2 barangay captains ng Makato Aklan na sina Shirley Lagradante at Henry Olid. Laban naman nito kay re-electionist Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresco Jr. Ito'y matapos makuhanan ng video mismo ni Lagradante ang pamimigay ng tigda 2,000 piso ng mga staff ni Haresco kapalit ng kanilang boto sa kandidato. Aniya, gabi pa raw ito pinamimigay. Din yung naano naman sa COMELEC, busisiin nila, tapos tingnan nila yung mga dapat nilang tingnan
sa final namin. Gusto lang namin na fair election lang talaga. Humabol din sa filing ngayong araw ang petition to disqualify para naman kina Malabon Congressional Bet Lenlen Oreta III at mga kandidato sa pagkakonsihal na sina Lorenzo Oreta at Joey Sabaricos na inihain ng isang concerned citizen. Issue rin ito ng vote buying kung saan namigay umano ng brown bag na naglalaman naman ng tinapay at 200 piso ang kampo sa isa nitong political rally noong March 28. We seek for a declaration that they committed an offense, and together with that is a disqualification from holding that office. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kahit kaunti na lang ang kanilang panahon bago ang botohan, bukas pa rin sila sa mga maghahain ng DQ cases. Aniya, nakahanda naman silang dinggin at resolbahin ito para sa kaayusan ng halalan sa bansa. Habang papalapit ang eleksyon, madami nagba-violate. Habang papalapit ang eleksyon, madami makukulit. Habang papalapit ang eleksyon, mas lalong madami pong nagkukumit ng vote buying at paglabag sa ating pong mga patakaran. Naniniwala rin ng komisyon na simboloan nila ng tiwala sa kanilang aksyon ang mga nagdaratingang petisyon. Inaasahan natin na magbilis na kikilos at gugulong ang proseso ng mga disqualification at election offense. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na pahayag ang mga akusadong kandidato. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Inaasahang ilalabas na sa mga susunod na araw ng Selection Committee ng religious group na Jesus is Lord Church Worldwide ang napupusuan nitong mga kandidato ngayong midterm elections. Ito'y ayon kay Senator Joel Villanueva dahil kinukumpleto pa ng grupo ang mga pangalang ilalabas para maikonsidera ng milyon-milyon nilang kapanalig. Hindi binanggit ni Villanueva ang ilan sa mga nasa listahan pero pinayuhan anya ang Selection Committee na ikonsidera ang mga re-electionist. Nilinaw naman ng senador na hindi inuobliga ng JIL ang block voting sa kanilang mga miyembro. It's important to guide your members. And yun din yung naging duty ko as a member of JIL to shed light dun sa mga questions. And I have to say, dun sa discussions, open na pwedeng 12, pwedeng hindi. I think they will announce yata in the next 2 or 3 days. I'm not sure kung buo na. Posibleng nauugnay sa mas malaking grupo ng mga espiya ang nadakip na umano'y Chinese spy sa tabi ng tanggapan ng Commission on Elections sa Intramuros, Maynila kahapon. Ayon kay National Bureau of Investigation Deputy Director Spokesperson Attorney Ferdinand Lavin, nakumpiska kasi sa naturang Chinese ang dala nitong IMSI catcher. Yan po yung International Mobile Subscriber Identity Device na may kakayahang humarang o kaya ay makakuha ng mga text at tawag. Bagay na nakababahala raw para sa intelligence community ng bansa. Lalo't nakumpirma rin ng ahensyang posibilidad na sinadyang gawing hindi magkakakilala ang mga magkakasabwat na iba pang espiya. Napag-alaman ding nakadaan na ang sasakyan ng naturang Chinese spy sa Villamor Air Base, Pasay City. Gayon din sa US Embassy, Korte Suprema at Bureau of Internal Revenue. Isinailalim na sa inquest proceedings ang hinihinalang Chinese spy, habang isinumiti naman na sa Department of Justice Cybercrime Forensic Laboratory ang narecover na aparato para sa pagsusuri. Maharap ang Chinese sa kasong Espionage at Cybercrime Prevention Act. Mukhang from the looks of it, merong nagpapakilos, may nagpapagalaw. Structure kung gaano katindig, ano yung mga nakuhang datos, paano maaaring mamanipula itong mga datos. And we cannot speculate, but that's a possibility. And in the last few days, there was a very serious apprehension by our intelligence community that parang nakikita nilang may foreign interference.
Posibleng maharap sa kasong treason o pagtataksil sa bansa ang may-ari ng kumpanyang Infinitus Marketing Solutions Incorporated. Yan ay kung sakaling mapatunayang nagsilbi itong troll army ng China ayon kay Senator Francis Tolentino. Kasunod nga yan ang inisyong sapina ng Senado sa Infinitus na pinaghihinala ang bayarang troll army ng China na nagpapakalat ng mga pro-Beijing narratives, kabilang na ang pagpapakalat ng pekeng balita. Maliban sa treason, posible rin maharap ang Infinitus sa kasong cybercrime. Inihimok naman ni Tolentino ang Department of Foreign Affairs na puwersahin ng mga Chinese diplomats na magbigay ng paliwanag ukol rito. They betrayed their citizenship. Pilipino sila eh. Ba't sila nagpagamit sa China? Pilipino sila, bakit sila nagpagamit sa mga dayuhan? Pilipino sila, bakit hinayaan nilang maging bahagi sila sa paninira ng sarili nilang bansa? I look forward to the day when the Department of Foreign Affairs would really summon the Chinese ambassador and let him explain what they have done to our country. Sa iba pang balita, hindi pa malinaw sa pambansang pulisya kung totoong sabit ba sa nangyaring pandurukot at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Ke ang sarili nitong anak na si Alvin Ke. Binigyang diin ng tagapagsalita ng pambansang pulisya na si Police Brigadier General Jean Fajardo na patuloy pa rin ang pulisya sa pangangalap ng impormasyon. Sa pulong balitaan ng Campo Crame, sinabi ni Fajardo na nabanggit sa extrajudicial confession ng isa sa mga suspect na si David Tan Liao ang anak ni Anson Ke. Pero hindi raw ito sapat upang agad na ituring ang sariling anak ng biktima bilang sangkot sa krimen. Posible rin daw na inililigaw lang din ng kumanta ang investigasyon upang makaiwas ang sarili sa asunto. Nakikipag-ugnayan na raw si Alvin Ke sa pulisya at kusang isinuko ang cellphone sa otoridad upang linisin ang kanyang pangalan. Sumuko at umamin sa krimen si Liao sa otoridad noong April 19, kasunod ng pagkakaaresto ng kanyang mga kasamahan sa Rojas, Palawan. We cannot accept hook, line, and sinker the statements, at least the allegation of the individual. For all we know, he's just saying this to exculpate himself. Like I said, we have to be cautious, we have to be careful and very thorough in investigating this case because there is a possibility also that David Tan Liao, just to escape criminal liability, will be pinpointing to other person just to have a leverage in against the ultimate mastermind, if there is any. Pinangunahan ng Philippine Armed Forces nitong Martes kasama ang Australian Defence Force at US Indo-Pacific Command ang ika-9 na multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Lumahok ang mga barko, eroplano at helicopter ng 3 bansa sa mga ehersisyong pandagat at panghimpapawid sa Northern Luzon Command Area. Kabilang sa mga isinagawa ang communications check, air patrols, anti-submarine warfare, division tactics at photo exercise. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner, patunay ito na lumalakas ang koordinasyon para sa kapayapaan at katahimikan sa Indo-Pacific region. Binigyang diin ng AFP ang paninindigan nito sa pagpapatibay ng international cooperation at pangangalaga sa soberanya ng Pilipinas sa alinsunod sa international law. Mas pinagtibay ng Pilipinas at New Zealand ang kanilang kooperasyon pangdepensa sa paglalagda sa Status of Visiting Forces Agreement o SOVA. Pinirmahan ito kasabay ng bilateral meeting ni Defense Secretary Gilberto Teodoro at New Zealand Defense Minister Judith Collins sa Makati, Shangri-La. Nasaksihan din ito mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Layunin ng kasunduan na bigyan ng legal na balangkas ang pagpasok at presensya ng mga sundalo para sa mga pagsasamahang pagsasanay. Bahagi rin ito ng layunin ng dalawang bansa na palakasin ang kakayahang tumugon sa sakuna, magtayo ng mas matibay na ugnayan sa rehiyon at ipagtanggol ang rules-based international order. Sa aming pagbabalik sa showbiz, 2 aktor na gumanap bilang Quezon nagtagpo.
At sa showbiz pa rin, Dolly De Leon, tampok sa American thriller series na 9 Perfect Strangers. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Bidang-bida uli sa Hollywood ang galing ng Pinoy matapos maitampok sa Season 2 trailer ng American thriller series na 9 Perfect Strangers si BAFTA nominee Dolly De Leon. Ano ko naman kaya ang kwento niyan? At dalawang aktor na gumanap sa biopic film na Quezon, nagtagpo. Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Dolly is one of the 9 strangers. Ibang level talaga ang ating very own award-winning Filipina actress na si Dolly De Leon matapos makasama bilang one of the cast sa ikalawang yugto ng American thriller series na 9 Perfect Strangers. Sa inilabas na trailer, mapapanood sa ilang mga kapanapanabik na eksena si Dolly na tiyak aabangan lalo na ng Pinoy fans. Kasabay nito, mapapanood din sa nasabing series sina Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans at marami pang iba. Nakatakdang mag-premiere sa streaming platform na Hulu ang Season 2 ng 9 Perfect Strangers sa May 21. Samantala, Quezon meets Quezon. Binisita ng naunang gumaganap na Manuel L. Quezon na aktor na si TJ Trinidad ang bagong gumaganap na MLQ na si Jericho Rosales sa set ng bagong historical biopic film na Quezon. Sa social media page ng TBA Studios, makikita ang ilang snaps ng pagkikita ng dalawang mahuhusay na aktor na parehong gumanap sa karakter ni Manuel L. Quezon na isang abogado at sundalo at naging Pangulo ng Commonwealth of the Philippines mula 1935 hanggang 1944. Matatandaang gumanap rin si TJ bilang si Manuel L. Quezon sa pelikulang Goyo, ang batang general na pinagbibidahan ni Paulo Avellino. Habang nito lamang Pebrero nang i-anunsyo ni Jericho Rosales ang pagbibidahan niyang bagong ataking pelikula na Quezon na mapapanood sa mga sinihan ngayong 2025. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Marami sa atin ang takot matilamsikan ng mantika, lalo na kung may prito challenge. Kaya naman ang isang ito, umisip ng brilliant idea para goodbye, tilamsik. Panoorin. Pwedeng gayahin. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa abogado na si Keith Ellison. Ang sabi niya, ang hindi pagboto ay hindi pagpoprotesta. Ito ay pagsuko. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!